Biyeros. Disconnect muna tayo sa stress at ingay ng syudad. Tapos, connect muna tayo sa kalikasan. At kultura. Yan ang tinatawag namin na lugbak. Okay. O lugbak o piring. Ila daw. May sukli po ba? Hindi. Sa tinaguriang City of Majestic Waterfalls, Iligan. Kikilalanin natin ang mga Iliganon na game sa lahat ng adventure. Di rin tayo magpapaawat sa food venture. Malakas yung lasa, pero nakaka-addict. Alam mo, pawis, siguro malamang tagagtak na yung pawis ko dito. Ang sarap! Alamin kung bakit sagrado ang kalikasan para sa kanila. Kasi yung mga higaw nun, wala kaming simbahan. Nagsasamba kami sa puno, bato. Nature, culture, and adventure. Here we go, Iligan! Para sa isang authentic Higaonon experience, pwede niyong dayuin ang Sikyop Rogonon Iligan. Hanggang ngayon, ang mga katutubong Higaonon ay naninirahan pa rin sa kabundukan. Malapit sa mga puno, ilog at kanilang mga pananim. Pero sabi ng aking mga guide, para sa kanila, meron pang mas mahalagang puno dito sa loob ng kagubatan. Kung may magkasakit man sa mga Higaonon, dito agad ang kanilang punta. Kung may manghihingi ng gabay o basbas sa kung anumang desisyon ang kailangan nilang gawin sa kanilang buhay, ito rin ang bagsakan. Pinaniniwalaan ng mga Higaonon na sinasalo ng puno ng sinamba ang lahat ng problema at dalangin ng mga lokal. Kaya itinuturing nila itong sagrado. Andito po tayo, sir, sa Sinamba Tree. Kasi yung mga Higaonon, wala kaming simbahan. Yung nag-ano lang kami nagsasamba kami sa puno, bato, at saka yung sa tubig. Naniniwala kami na andyan yung magbabaya, yung tinatawag namin na magbabaya. Sige po. Mama, ila daw. May sukli po ba? Hindi, naman. Ang mga bariyang donasyon ang pinapaikot ng buong kooperatiba para sa mga gastusin sa mga guided tour at sa pagpapanatili ng kalinisan ng kanilang lugar. Yan ang tinatawag namin na lugbak. Okay. O lugbak o piring sa mga tourist. Ang panuyon di imo kinahanglan may magbabaya bunal na ibus no kanay sa panabang no siyang kada magagaw na yang kada. Matapos patuluin ang dugo ng manok sa lupa, aapakan ito bilang tanda na binabasbasan ng puno ng sinamba at ng mga nakatatanda ang aming biyahe. Safe travels kumbaga. Ngayong tapos na ang ritual ng pamalis at nabasbasan na ang ating biyahe dito sa Iligan, diretso na sa Sikyop Adventure. Matapos ang 30 to 40 minute trek paakyat ng bundok at papasok sa kuweba, ito na ang sasalubong sa inyo, isang underwater river na parang nasa loob ng isang malaking rock formation. Woo! Siyempre, biyahero tip, mas maganda kung magsusuot kayo ng grippy trekking shoes. Huwag gayahin ng aking cameraman na takot mabasa. At naka-tsinelas. Bihasang bihasa. Wow! Ito na yung culminating activity ng ating 4-hour adventure dito sa Sikyop. It is mid-August. Rainy season, yes. Pero yung tubig, dito na siguro sa taas ng binti nyo. Kung gusto nyo lumaway, meron naman mga spots na medyo kahit pa paano deep. This is actually a great culminating activity or yung extra nyo
sa inyong adventure dahil may tubig. Kahit medyo mainit sa labas, nag-hiking kayo, napagod kayo, medyo may konting ginhawa na nagbibigay yung running water. May mga higawnon at ibang mga katutubong naninirahan dito na umaasa sa pagdaloy ng biyahero na namamasyal sa mga falls at ilog dito sa Iligan, gaya ng mga kasama ko. Sila ang nagsisilbing tulay sa mga biyahero para makita ang mga kinagisnan na gawain ng mga katutubo. Kumikita sila ng kahit konti lang sa agriculture, napatrabaho namin sila. Tapos ngayon, nag-additional kami ng tourism. Yun, nakadagdag sa kanila yung pangkabuhayan nila. Tapos doon, na-put up namin yung kooperatiba. At sila rin ang patuloy nag-aalaga sa kagandahan at katahimikan ng kanilang lugar, gaya nitong Sikyop. Ang Sikyop ay mula sa salitang higawnon na ang ibig sabihin ay nakatago o hindi basta-basta napupuntahan. Mahirap puntahan ang lugar na to, pero kapag narating niyo naman, ang matatagpuan niyong lugar ay tahimik, malinis at alagang-alaga. Mas mabuting kumuha ng guide para syempre hindi kayo mawala at malaman nyo kung ano ang do's and don'ts sa lugar na to. Nandito tayo ngayon sa ating final destination kung saan nagpapapicture ng maraming turista. Ito yung dinaanan natin ay Pagangon Canyon. Pagangon, from the root word pagang, na ibig sabihin ay rock formation. Ito raw yung kanilang favorite spot dahil pwede sila magpa-picture-picture at makakakuha sila ng sandabakbak na likes at comments sa kanilang social media accounts. Masubukan nga. Malas na lang dahil wala masyadong ilaw. Well, kung walang ilaw, walang init. Kung walang init, malimig. Ito yung nararamdaman natin dito. Covered tayo ng mga bushes, ng trees, syempre ng mga rock formations, kaya hindi masyadong pumapasok dito yung init na araw. Kaya medyo slightly may konting breeze. Pero in general, hindi siya mainit. Hindi rin naman siya sobrang lamig. Sakto lang. Feeling ko mga 23.5 degrees Celsius. Wala naman akong temperature. Oras lang tinitingnan ko. Hindi naubusan ng mga turista na pumupunta dito sa Iligan kasi hanggang ngayon, may mga pambato pa rin dito na hindi nalalaos. True to its tagline na City of Majestic Waterfalls, narito ang ilan sa pinakamagagandang talon sa buong bansa. Gaya ng world-famous Maria Cristina Falls. The most famous waterfalls in Iligan City is Maria Cristina Falls, the one who produced the hydroelectric power in the whole Mindanao, sir. Kaya naman pala todo-todo ang pagpapahalaga ng mga Iliganon sa mga falls gaya ng Maria Cristina. Hindi lang just the waterfalls itself ang inyong may experience ito. We also have a lot of delicacies. Kung tawagin ay palapa. Para sa mga Iliganon, ang palapa ay bagay sa lahat ng pagkain. Lalong-lalo na sa prito at mga patera o rice toppings. Dito sa Iligan City, I think most of the population are Muslim. So, kaya dito na-originate, dito na mas nakilala yung palapa. Talaga namang mapapakanin ka sa anghang at sarap. Yun! Nakita nyo kung paano ginawa yung rice topping? Magbibigay sila ng isang plastic ng magical sauce. Well, it's sauce or a compliment to whatever it is you ordered. Ano bang nasa loob ng palapa? Nandiyan yung shallots, nandiyan yung bell pepper, nandiyan yung sili, nandiyan yung onions, nandiyan yung garlic. Yung
preparation ng palapa namin is ginawa namin siya ng paraan na ma-stabilize yung amoy niya, na parang malakas na amoy dahil sa shallots. Okay, so nakagawa kami ng paraan na yung amoy niya is masarap na siya. Yung mga ingredients ng palapa ay nanggaling sa Kuwait. Or, yun yung kinakain nila noon, Middle Eastern type of food. May tulad ko sa type of sauce din na kinakain ng mga Malay, yung pinuntahan natin sa Malaysia, yung sambal. Na sobrang, yung kahit anong kahit anong type of food, pwede mong ilagay yung sambal. Merong pater na beef, merong pater na chicken, merong pater na tuna. Ako na yun eh. Okay, masarap na. Nag-konting kagat. Lagyan naman natin yan ng palapa. Parang sambal. Uhuhuy! Yan na! Ito yung paborito ko dahil para siyang chili garlic. Kapag kumakain sa Chinese food, order ka ng dim sum, pretty much it. You can actually replace that chili garlic with this powerful sauce, which is really, really good. Love it! So, it's a bit oily, pero yung sarap na aftertaste niya. Oh, sarap na aftertaste. Halo-halo na siya eh. Pero yung hinahabol mo talaga yung kagat. Sarap din siguro ito kapag may mami or any type of soup dish. But let's try lumpiang Shanghai. Wow! Kailangan mo lagyan ng kanin to dahil malakas yung malakas yung lasa. Yummy! Woo! Kailangan ng kanin. Grabe, I have to say. On the right side, nagbibenta sila ng jars and jars of palapa. I suggest you take home one. Yeah? I will bring home 3. So good. Wow. Love it. Handa. Ang palapa, kahit manghang, at alam ko na ang lasa, parang gusto ko pa rin kainin eh. Ito yung mga anghang na talaga namang tumatatak. Para naman sa di kaya sumabay sa adventure ng Sikyop at gusto lang mag-staycation, hindi ganun kahirap ang maghanap ng matitirhan. Itong nahanap naming sosyal na homestay right in the heart of Iligan City. Hi, BND Cribs. This is our crib here in Iligan City. As you can see, producer namin ay nagdidilig 70% of the time. We just plant the trees. Just water the plants and just internalize. We're paying 7,500 a night. It's good for 10 packs. Kasama na dyan breakfast. Si Jeff naman, busy sa shotlist. Pumasok na tayo sa living room, kung hindi nyo na-notice. Tapos ito naman yung dining area. Kasama natin yung masisipag nating masisipag na local tourism office. Gagaling yan. Gagaling ako kumanta yan eh. Sample! Lady! Alright, that's it, BND Cribs. Hope you enjoyed our homestay here in Iligan City. Back to you. Hindi pwedeng umuwi galing Iligan nang walang bitbit na pasalubong. At isa sa mga tried and tested na ang sarili nilang bersyon ng piyaya. At ube halaya hopya. Seven years ago, ako po ay bilang isang Police Community Relation Officer kasi connected po tayo sa PNP.
So, nakita ko po na ang poverty, doon ang kahirapan sa community. So, sabi ko, kung meron man akong may tutulong sa isang sektor ng komunidad na naghihirap, ay dapat maturuan ko sila sa pagninegosyo para meron sustainability. So, ako po at ang aking asawa at kasama namin sa bahay, gumawa po kami ng produktong Piyaya di Iligan. Libreng patikim, ang nagustuhan po nila, at saka yun, meron na po siyang demand. Ang mga unang nagtrabaho sa kanyang bakery ay mga out-of-school youth at single mothers ng Iligan. At ang master bakery na to, kasama na niya since day one. At kung saan man kami papunta, kasama sila sa pag-grow ng business. Nag-umpisa sila sa mano-manong pagmamasa at pagpitpit ng piyaya. Pero ngayon, meron na silang mga gamit at makinang nagpapadali ng paggawa nila ng sweet dalagsinto. Kaya ang dating 600 pieces a day na ginagawa nila noon, naging 1,920 pieces a day na! Isang snappy salute sa'yo, Sir Mark! Ngayon, tila isang one-stop pasalubong shop na ang bakery ni Sir Mark. Hopya, mani, piyaya, peanut butter! Nandito na yata lahat. Larga agad-agad sa bundok ng agad-agad. Yan kasi ang pangalan ng napakagandang overlooking view na to. Di nga lang agaran ang pagpunta dito, biyeheros. Kailangan pang bumiyahe ng 15 minutes via van at mag-trek ng halos isang oras. Pero pag narating na ang tuktok, sulit! Just look at that beautiful view of Iligan City. Wow! Isa ang Iligan sa mga lugar sa Northern Mindanao kung saan payapang naninirahan ang mga taong may iba't ibang kultura at paniniwala. Ang mga Kristiyano, Muslim at mga katutubo. Kasi these are mix of cultures here. Pero sa makikita nyo, nag-top pa rin tayo sa peace and order situation. Ang paliligo sa malinis na mga sapa at ilog dito sa Iligan, gaya ng Lawis, ay isa sa mga kinagisnan ng mga higaw noon. Bukod sa ginagawa nila itong swimming pool or water playground, isa ito sa pinagkukunan nila ng malinis na tubig. Kung magutom man, ending naman ang activity, ang kainan! At ang handa, galing sa paligid ng kabundukan. Di napuputol ang agos ng sustainable tourism dahil ang mga ingredients, fresh produce ng locals. Di ba kayo nagsawa sa canyoneering? Di ba kayo nagsama sa pasikot-sikot sa mga different caving? Haha! Gusto nyo matulog dito? Walang problema. Dito tayo ngayon sa Treetop Adventure. At dito sa Treetop Adventure, you can actually pay for $600. Good for 4. Rent out a cottage. Nga lang, walang kutsyon yun. Gusto niya itong humiram ng kutsyon, pwede niyong tumawag sa local government. Kung gusto niyo naman ng medyo magrenta ng tent, walang problema. You have to pay 200 pesos per night. But then again, kung gusto niyo medyo mas luxurious, pwede kayong makitulog dito sa Treetop, which is actually part of an interconnected canopy type of structure. Treetop house, mini house na pwede nyo tulugan din. 400 pesos per night. It's also connected to the canopy walk na susubukan natin ngayon. An adventure that takes us closer to nature. Ito yun, biheros. At kung bitin pa rin kayo sa activities, huwag mag-alala.
Bubuhos pa ang adventure dahil may zipline din dito na tiyak gigising sa inyo. Dahil iniingatan nila ang mga puno, walang pinutol sa mga to nang gawin itong activity area. Kahit ang mga pinagsabitan ng mga metal cord para sa zipline, tree-friendly. Great job, guys! Sa sentro ng Iligan, may bakas pa rin ng nakaraan sa mga kalye. Hindi nalalayo ang inihaw na manok at liempo. Pwedeng kainin ito, boodle fight style. Sarap to the bones! Ang mga kalesa na kung tawagin ay tartanilya. Patuloy pa rin sinasakyan ng publiko. Marami na ang maaring pagkakakitaan at pwede imaneho, pinili pa rin ni Nick ang 18th century mode of transportation na to. Bakit mo naisip to? Para makatulong din sa pamilya, sir. Ito, 5 piso lang, sir. Pwede ka na sumakay. So, buti pa raw ang kabayo kaysa sa motor o ibang sasakyan dahil mas madali itong alagaan. Hindi na kailangan ng gas o engine maintenance. Ang tanging kailangan, tender loving care lang. Kung may budget naman at gusto nyo ng mas adventurous na experience, may mas malakas na agos o kaya mas malapit sa paanan ng falls. Biheros, nahanap ko na! Ang Tinago Falls! Magbayad lang ng entrance fee na 50 pesos. Pwede na kayong lumapit kung saan bumabagsak ang tubig. Kung kailangan ng life vest, pwede namang umarkila sa halagang 10 to 20 pesos. Pero kayo na bahala sa guides na hihila sa balsa nyo. Patuloy lang ang pagtangkilik ng mga kinagisnan hanggang sa hapagkainan, pati sa kanilang fried chicken. Kasi po dito ay masarap po ang kanilang chicken, tapos hindi po parehas sa mga ordinaryong mga nagtitinda ng mga manok na ito po ay juicy at malaman po talaga at masarap po ang timpla. 27 po ang isa for the both po. Masarap yung chicken nila, tapos juicy. Tapos, malaman. Tried po ng Makis yung chicken nila para po makompare po dati sa mga one of the leading fast food chains here in itong mga fried chicken, pero nothing compares po na Makis po sa. May mga hindi pa masyadong sikat na falls gaya ng Talon ng Pampan.
hindi aabot ng 1 oras ang paglalakad nyo papunta rito. Tahimik. Perfect sa gusto lang mag-relax, magmuni-muni, at kumuha ng litrato. Sa bandang Pampang, pwedeng-pwedeng ito. Oh, nahulaan nyo na ba kung saan galing ang pangalan ng falls? Pampan, Pampang. Get it, viajeros? Yeah! Kahit di marunong lumangoy, basta gustong magtampisaw, okay na okay. Ang maganda pa rito, libre! Pero bukod sa lasa ng palapa, tumatak sa akin ang kakaibang koneksyon ng Iliganon sa kalikasan. Talagang nakamamangha ang pagmamahal nila sa kapaligiran. Kitang-kita rin kung paano nilang alagaan ang kanilang kultura. There's progress, but they're still rooted in their culture. Nang dahil dito, mas naging makabuluhan ang aking biyahe.